sa annulment po ng inyong kasal sa Pilipinas. Opo. Tama po ba? Opo. Ma'am, kayo po ay Muslim. Ano lang po, Kasi convert. Convert po. Nag-convert po kayo. So, our present ay Muslim po kayo. Opo. Tama po ba? Yun pong iyong asawa, ma'am. Christian po siya. Pastor. Christian po. Nung kayo po ay nagpakasal, Same Christian po. same na Christian. Sige Opo. po. Kasi we are also considering if possible, since you are, considering filing for an annulment, pag po nag-convert, yung client is converted Muslim, tinatanong din po namin if you will be amenable for, or kung magiging possible din ang Sharia divorce. Although hindi pa po ako yung appropriate person to discuss that, pero meron po kaming Sharia lawyer, ma'am, na nakikipag-usap din po sa kliyente namin para ma-assess kung pwede po yun as an option. Hindi naman po namin i-post an option for you, so at least you have two options available. It's either po kung magpa-file po kayo ng annulment or you would go for the Muslim divorce dito. Kasi pwede rin naman po yun kung papasok, ma'am, sa requirement. I-clarify ko lang. Ano po? Now, let me just provide a background po. Ma'am, kayo po ay currently nasa ang bansa? Dubai po. UAE. And dito, ma'am, sa Pilipinas, taga saan po sila? Subic po. Subic, Zambales. Okay. So, bali, ma'am, dyan na kayo nag-convert habang nasa Dubai? Hindi po. Nung sa Kuwait po ako nag-convert 2018. Sige po. Thank you, ma'am. Now, magbigay na po ako ng short background ng aming pong law office, ma'am, is a private law firm dito po sa Pilipinas, specifically located in Lucena City, but we are operating as a hybrid law office kasi yung aming pong consultations ay meron din po ng online consultations. So, we are able to cater to different clients from all over the Philippines at saka po nasa ibang bansa. Now, for us to proceed po, ma'am, dun sa ating pong consultation, since meron po kaming consultation fee, since private law office po kami, ma'am, may consultation fee po na nag-a-apply, yun po ay 1,000 pesos to be paid po siya via GCash. Do you wish to proceed po, ma'am, with the consultation na meron po bayad? Opo. Sige po. Ma'am, ganito po ang aming procedure. Mag-create po ako ng group chat sa WhatsApp. Iingin ko po ang inyong number. Tapos po, doon po, ma'am, sa GC ng WhatsApp, doon ko po ipapadala yung pong details po ng ating payment. Tapos, once na na-settle na po yung payment, ma'am, magbibigay po ako ng bagong link ng Zoom. Hindi po itong ating gamit kasi ito po ay different account para po doon sa ating mismong consultation proper. Okay po yun, ma'am, sa inyo? Sige po. Tayo po kayo. Sige po. Ma'am, makikidictate lang po ako nung pong number po ninyo. 639. Para in-time ko na po kayo i-create yung 639 27 20 33 620. Ulitin ko lang po. +63-927-203-3620. Philippine number, ma'am. Opo, what's up? Pero may access po kayo dito sa kahit nandyan po sa Dubai? Opo. Nag-chat din po ako sa WhatsApp mo. Meron po kaninang nag-a-update dun eh. One Click Legal. Ma'am, bali ang inyong pangalan, Rebecca Medina? Opo. O Rebecca Junio? Yung Junio po ba yung Mary? Hindi po, Medina po yung married name. Ano ma'am gusto nyo gamitin? Gamit ko po yung name niya. Middle name niya. Middle name ko po yung Junio. Tapos yung Medina po yung gamit ko.
nag-send po ako ng message sa WhatsApp, yung group chat po. Pakiki-check lang po kung lumalabas. Wala po. Ma'am, baka may invite. Saan kaya yan? Wala, ma'am. Ma'am, okay lang po paulit po yung number. 639-2720-33-620. Sorry po ma'am, mabagal po mag-type. Paulit ko lang po. Plus 6392720 927 tapos yun po kasunod 33620. 33620. Apo. Ayan. Ayan na ma'am, nakita niyo na po. Apo. Ang bali ito po yung ating details po para sa GCash. And then per our procedure po, the payment has to be settled first. Once na okay na po ma'am yung payment, pasend lang po yung screenshot dito po ma'am sa WhatsApp. Tapos magpapadala po ako ng bagong link po ng Zoom para po dun sa ating consultation proper. Process ko lang po. Apo, sige po. Pwede na po ma'am tayo mag-leave po dito sa link na ito. Apo. Then, abangan ko ma'am yung WhatsApp para makapag-send po ako ng bago. Okay po. Okay ma'am, thank you so much po. Thank you po. Hintayin ko po kayo after a few minutes. I'll see you again. Sige po. Thank you, ma'am. Welcome po. Aray ko.
yun. Hello po ma'am, magandang hapon po ulit. Naririnig po ako malinaw? Opo. Sige po. Thank you po ma'am for proceeding po sa ating po consultation proper. I-inform ko lang po kayo, this meeting is being recorded. Pero yung recording na po yun ay ipapadala ko po sa inyo after po ng ating consultation para po sa inyong personal use. Kung ito po ay gusto niyo balikan for reference, meron din po siyang summary ng ating napag-usapan. Sige po. Sige ma'am, mag-proceed na po ako sa ating consultation. Since yung concern po ay regarding sa inyong marriage, meron lang po akong mga katanungan. Kung kayo ay hindi komportable sagutin yung ibang questions dahil po masyadong personal, pwede naman po nating skip yung mga tanong. Ano po? Ma'am, itatanong ko lang kung kailan po kayo nagpakasal? Ano pong taon? May 30, 2008. Mag-anniversary ka na ma'am Kaya sa nga po. Sabado. 2008. May anak po kayo? Opo, isa. Isang anak. Ilang taon na po yung anak? 14 po.
So nung time na the time that you got married, hindi naman po kayo pregnant. You got married 2000, you got pregnant 2012. Opo. Tama po. And then, ma'am, gaano na po kayo matagal na nagtatrabaho sa ibang bansa? Kailan po 2004, nag-start? 2014. Nung may after po ninyo ng mga anak, Opo. doon sa bata. And then, ma'am, kailan po kayo naghiwalay ng inyong pong asawa? 3 months po yung baby. So, also in 2014. Kung 3 months po yung... Ay, sorry, ma'am, 2012 pa. 2012 po. Sorry, pinlito ako. At present, ko lang, ma'am, you got married in 2008. Mm. Pinanganak niyo yung anak niyo 2012. 3 months pa lang yung baby. Naghiwalay na po kayo ng father niya. At present, the child is 14 years old. Tama, ma'am. Tapos yung pong nag-start kayong mag-abroad 2014. Ma'am, ano po yung naging reason ng separation? Mama niya po. Nakatira po kayo sa In-laws. sa bahay nila? Opo. Nagpakasal? Paano po, ma'am, okay lang po magtanong po ako ng kaunting detalye. Ano po yung involvement ng mother doon sa separation? Or yung sa relationship po? Parang na-push po kasi yung marriage namin. We're in the Bible school. Dapat po engineering course yung kukunin niya. Dahil yun yung gusto ng mommy niya. But he surrendered to God. Tapos nag-Bible school po siya. Then I met him in the Bible school. Tapos first Ma'am, year, ano yung sa Christian? Sa Christian ba yun? Christian Baptist, born again. Okay. Then kinat off ng mommy niya lahat ng support because her mom wants him na to be engineer, but he surrendered fully to God and he studied in the Bible school. Di wala siya lahat support. Wala kahit ano, food, pamasahe, kahit ano, wala. Nagtrabaho siya as a worker in the church. Kano lang naman support sa church, 300. Di pagkakasyahin niya yung 300 per week para masupport yung pag-aaral niya. Tapos yun nga po, nagkakilala kami. Pero against the rule ng school kasi first year pa lang ako. So we violated the rules. Kailangan second year, kailangan magkaroon ng relationship ang students pag ka na second year college. Pero ano pa lang yun, first year pa lang kami na parang na-violate na namin yung school rules. Kaya nagkaroon kami ng tawag doon, pinarusahan kami. Tapos sabi nila, if we're not kung hindi kami ikakasal, hindi na itutuloy yung course namin. So pinilit po kayong magpakasal. Tama ba, Ma'am Victor? Pinilit kayo ng church na magpakasal, otherwise you will not be allowed to proceed. Or parang kung sa iglesia, Opo. yung parang itatakwil. Papaalisin kami ng school, kick out kami if we're not getting married. Di yun, pinrocess ng mommy niya, parang sobrang galit ng mommy niya. Yung naging dagdag palamunin pa ako. Instead na nag-aaral yung anak niya, nagkaroon na naman ng another obligation, another responsibility. Kaya nung time na kinasal kami, napakasama ng loob ng mommy niya. It's against her decision. Sinabi ko sa'yo mag-aral ka engineering, tapos pinili mo pagpapastor. Tapos ganyan, ikakasal ka, 18 years old ka pa lang. Ganun yung mami niya. Tapos another, na naman yun, obligasyon na naman yung dagdag na palamunin. Ganun siya kabigat. Tapos,
wala rin naman siyang magawa kasi wala naman siyang work. So me as a wife, kailangan ko mag-work din to help him. Di, pag may Hindi mo pasok, siya nag-work. pag may pasok, Noong time wala na akong work meron nga, yun nga, support lang sa church as a worker. Tapos makatapos naman kami sa biyaya ng Panginoon. Natapos namin yung 4 years after nga nung makasal. 4 years natapos namin, naging pastor siya, na-send out kami, hawak namin yung ministry sa Bulacan. And yet, ang masama doon, nakatira na siya sa mami niya. Tapos ako yung nakastay sa church. Parang ang nangyari, bumalik siya sa mami niya nung nakagraduate na kami. Samantalang ako lahat nag-shoulder nung pangailangan niya in the Bible school. Nag-work ako, namamalansya ako sa mga professor namin para sa amin, pangangailangan namin mag-asawa. Para makakain kami, makasurvive kami on that week, on that year. Iyon, okay naman. Wala namang problema nung nasa Bible school kami. Pero nung na-transfer na kami, nasa ministry na kami, lagi siya nasa mommy niya kasi malapit lang sa kanila yung pinag-sendan sa amin na church. His mom live in Ma'am, clarify ko lang Bulacan. po. Ay, sorry po. Apo. Ma'am, clarify ko lang po na ano ka na nung you got married noong 2008, kaya hindi agad kayo nag-baby. Noong 2012 pa, which is after 4 years. Opo, mami din After niya nung nag-push nag-baby. noon. Mami din niya nag-push na hindi pa ba kayo mag-aanak. Hindi pa ba kayo mag-aanak? Pero ano ba yun? Nung nag-anak na kayo, graduate na kayo pareho dun sa school. Opo. Sa... Graduate na. Tapos, nung after nyo mag-graduate, saka naman natin niya nagsabi, hindi pa ba kayo mag-aanak? Opo. Kasi nakikitira na po Parang kami. nung una, sorry pa? Nakikitira na po Kasi kami. nakatira doon. Opo, nakitira na po kami. Parang After nung namin una, nag-graduate. again siya sa marriage, dagdag daw pala mo ni, nung nakagraduate na, gusto naman niyang magdagdag. Parang Opo, ganun ba? ganun naman. Tapos, sige po, continue ma. Tapos po, nung nasa ministry na po kami, di, kagagraduate lang po nila. Siyempre po, isi-send out ka as a pastor. Ikaw naman, as a pastor's wife, kailangan mo, isupport din yung pastor. O di lahat, bigay mo sa kanya, ipaplansya mo, pakainin mo. And yet, nandun nga po kami nakastay sa mami niya. Alam po ginagawa niya? Nagdodota from morning. Halos hindi na natutulog. Akala ko ba magpapastor? Nagpapastor siya. Pupunta po kami ng outreach pag Sabado. Magbibisita ng mga miyembro pag Sabado. Tapos linisin ko yung church ng Sunday. Maglagay ako ng table, maglagay ako ng chairs, maglagay ako ng para sa iayos mo yung setup as Sunday school service. Tapos dadating na lang siya doon, nakabihis na, nakagayak na. Pagsuot mo pa siya ng medyas, pagsapatos mo pa, ayusin pa yung necktie niya. As a wife, as a servant, because mahal mo siya. And yet, anong ginagawa niya? For the whole week, magdodota lang. Bakit? Tatanong po yung mami niya, ba't po ganyan anak mo? Ganyan na yan, upbringing niya na yan. Bata pa lang sila, hindi namin sila tinreat na they treat them as very spoiled. Ganon. Ako ngayon, bilang asawa, ikaw ngayon nagsasuffer. Very apparent yung what we are actually looking for. Sige po, i-ano ko man pong bago pala yun ma'am, kasi pag nagtuloy-tuloy ako, dire-diretso ako. Kayo muna, ano po yung talagang nagtulak na ayoko na, kayo ba ang umalis doon sa bahay, sinama niyo anak niyo? Opo, tapos ganito po nangyayari. Sabi ko, ayoko na ng ganitong buhay. I just ask my mom-in-law, pwede po ba ako mag-work? Di nag-work po ako, nag-apply ako as private school teacher. Magkano naman po sahod ng private school teacher? 3,000. Tapos po, syempre po, kailangan ko makatipid. Imbes na susunduin niya ako after nun, ang uutusan niya yung kasambahay nila. Moy, sunduin mo nga si Becca, tapos na yung pasok yung klase niya. Ikaw na asawa, papasundo mo sa kasambahay mo yung asawa mo. Tapos ikaw naman ang ginagawa mo, nagdodota ka lang naman. Wala ka namang ibang gagawin kundi sunduin siya doon, pero iuutos mo pa sa iba. Wala kang time para sa asawa mo. Kung nasa Bible school naman kami,
andun lang din siya sa dorm. Wala rin naman siyang ginagawa. Pwede naman din siyang maghanap ng ibang work. Ganun talaga yung lifestyle niya nga. Kain, tulog, maglaro, Dota. Ma'am, ever since na nagkakilala kayo at nagpakasal, apart from the money that you are receiving from the church, wala siyang naging work at all? Hindi siya Wala. nagtrabaho? Hindi po. Hindi po. Kasi ma'am, yun na rin yung sinabi ng nanay niya, na hindi nila naturuan ang kanilang mga anak para magtrabaho. Baka kahit sa bahay yung maghugas ng pinggan ay hindi niya ginagawa. Opo, lagay lang So, doon. since you were already there in his life, and that parang kayo yung naging kapalit ng kanyang magulang sa pagpo-provide ng kung ano man ang kanyang kailangan, tuloy-tuloy siya dun sa kanyang gustong gawin. Hindi niya, wala siyang full understanding of his marital obligations sa inyo. At lalo na since nagkaroon po kayo ng anak, yung kanyang parental obligations as the father of the child to be able to provide for the family. Sa ngayon ba, may communication ba? Yung nasaan po ang inyong anak? Sino ang nag-aalaga since nasa ibang bansa po kayo? Nasa mistress po. May communication kayo Nasa mistress po. Nasa mistress. Yun yung na-problemi pa rin dito, hindi po masyado bigas. So, si husband mo, may bago ng partner ngayon. Mm-mm. Yung mistress niya at yung bata nasa kanila. Mm-mm. Tama po ba? Opo. Ma'am, saan po kayo ay mismo taga-Subic? Opo, doon Yung po ako husband mo, taga-saan po siya? taga Bulacan po, pero nalipat po ng Tarlac. Doon po kasi ako nakahanap ng lupa na titirahan. Nakipag-reconcile po kasi siya last 2024. He tried to get me back 2024. Tapos po, sabi niya kahit mangungupahan, kasi papasok niya nga po ng private school yung anak namin. Tapos sabi ko, bakit mangungupahan ka pa? Kahit pa ako, hindi mapupunta yun sa'yo. Humanap na lang ng lupa or bahay. House and lot. Tapos hulug-hulugan ko na lang. Tapos po naghanap ako. So, yung bahay na yun, doon po sila tumitirahan na ngayon? Opo. Sa Tarlac? Opo, na-surprise nga po ako eh. Kasi po nahanap ko po yung lupa. Tapos yung bahay i-renovate na lang. Di sabi ko po sa kapatid ko, kasi malapit lang din po doon. Sa next barangay lang naman po yung kapatid ko. Sabi ko po, tulungan mo si kuya mo na ayusin yung bahay kasi nga papasok na si Bebe ng June. April pa lang po inayos na yung bahay. Yung kapatid ko po nag-ayos lang sa kuryente, sa tubig, tapos sa banyo, pati po lahat, inayos lahat ng mga pangailangan. Para nga pong bago ulit, bagong pagsasama ulit. Bagong bahay, bagong panimula lahat. Ako lahat, kahit sa gamit, electric fan, kalan, baso, pati yung tabo, sa banyo, ako lahat. Sinolder ko lahat. Then pagkatapos nun sabi niya, papasok na si Bebe, magbabayad tayo ng tuition fee, 30,000. Tapos, nung nandun na po pala siya sa Tarlac, may nakuha siya ng work doon. Tapos siya yung nagbibigay ng support sa nanay niya dahil nakakuha siya ng work. Tapos sabi ko, bakit meron ka naman palang work, bakit sa akin mo pa iaasa pati sa bata. Tulungan ko daw siya kahit para sa bata na lang. Hindi inayos ko po lahat. Okay na po lahat, pati aircon, pati ref, lahat ng appliances. Ang kulang lang TV, wala akong TV. Meron naman po silang laptop. Nung pala po, ang work na niya sa Tarlac is na siya, executive CEO na ng isang company ng feeds. Kasi nga po may poultry sila ng mami niya. Tapos parang nirefer ng mami niya dun sa company na yun yung anak niya para mag-work. So, nung pala, nagtatrabaho na siya dun as CEO. Sige, sabi niya, hiram mo na daw siya sa company para mabayaran yung bahay. Kinuha po namin yung bahay ng 4 years hulugan. May higit 700,000. Tapos po, ng December, nagpaalam siya. Sabi niya po, magpapasko lang sila ng Bulacan sa mami niya. Pagdating po ng January, meron na siyang ka-holding hand sa kotse mismo. Tapos ng
February, hindi na siya nag-update, wala nang update. Pero alam ko po pumapasok na yung anak ko, tapos chinat ko, sabi ko, sino yung ka-holding hands ng daddy mo? Wala po, ako lang po nagpalit ng profile nun, sabi ng bata. Sure ka ba? Sure ka ba? Opo. Tapos pagdating po ng March, wala na, yung babae na naka-profile, silang dalawa na magka-holding hands. Oh, bebe, sabi ko, akala ko ba ikaw nagpalit ng profile, ba't meron ng bago dun? Ay, si tita po yun, sabi niya. Ah, tita mo ba? Sabi ko, anong pangalan? Ayaw niyang sabihin. Nahiya na po siguro. Nabigyan na ng instruction ng tatay. Eh, di in-stop ko po lahat ng paghuhulog. Hindi ko na tinulungan. Ngayon po, nag-chat yung mami ko doon sa tita ko. Sabi ng mami niya, ano ba yan si Rebecca? Hindi na tinulungan si Raymond maghuhulog ng bahay. Sabi ko gano'n. Aba, obligasyon ko pa pong bayaran yun ngayon. Ngayong meron na siyang pinupost na babaeng iba. Tapos nung nakauwi pa ako sa pinasabi ng pulis. Doon pa niya magtinitira, di ba? Opo. Doon pa niya tinitira sa mismo bahay na hinuhulugan mo. Opo, sabi po ng chief of Actually, police. pwede mo nga kasuhan ng criminal case eh. Concubinage. Opo, concubinage. Tapos sabi po ng police, kaso nga po 1 month lang po ako nagbakasyon. Sabi po ng chief of police, huwag ka na magbigay kahit piso. Simula ngayon, huwag ka na magbigay. Bibigyan po nila sana kami ng ang tawag po doon, yung free na psychiatrist para po sa psychology. Basta ganun po yung sabi ng police eh. Kaso nga lang po, 1 month lang ako, hindi nila rin mapuproceed yung case. Wala po ako dyan. O kasi ka kailangan hahanapin ka, mali-dismiss. Tapos po nag-Vietnam sila nung babae. Pwede po pala yun, dapat pinahold po sa NBI. Hindi ma'am, kasi Hindi po? Wala kang kaso. Dapat may kaso kang na-i-file. Bawsi? Wala pa, hindi ko naman kinasuhan. Opo, pwede mabawsi yung may concubinage. Naka-mute ka po. Saglit lang po. Apo. Sorry ma'am, dumating lang yung LUC. So ngayon po, yung sinasabi niyong mistress, nakatira dun sa bahay na hinuhulugan niyo? Hindi ko na po hinulugan. Bahala na sila doon. Yung present situation ma'am, ganun pa din. Yun pa din. Yung nakakausap mo po yung anak tungkol dito? Sabi ko po sa kanya, hindi mo sasabihin sa akin yung pangalan ng tita mo? Sabi ko sa kanya. Ayoko. Sabi niya, I don't like. I don't like. Oh, sige ka. Magsama na kayo ng tita mo. Siya na ngayon bagong mami mo. From now on, kalimutan mo na may mami ka, ha? Sabi ko sa kanya. Babae po ba yung anak niya, lalaki? Opo, babae. Babae siya. Baka sinuyo ng tita. Hindi po, normal po yun. Normal po na magiging ganun yung sitwasyon kasi wala pa ako sa tabi niya. Kasi diligawan yung pipilitin kuhain yung loob ng anak po ninyo. Yun ma'am, sige po, thank you ma'am for sharing po itong information ninyo. Yun, nabanggit ko po kanina, although still subject to pa din po yun ha, kung kasi kayo po ay converted to Muslim, under our Code of Muslim Laws dito sa Pilipinas, divorce is valid under Muslims. Sa mga converted po, kasi as a general rule, it will apply na yung inyong marriage is celebrated under Muslim laws. Pero wala naman po prohibition sa ating pong Code of Muslims na pag converted ay hindi pwedeng ma-avail yung home divorce as provided ng batas. No ma'am, naas ko na po yun kasi po yung marital married ko po is Christian, so wala po yun, wala pong sa Muslim. Hindi pwede. Sa ma'am, according dun sa aming lawyer, possible, provided meron pong condition, yung asawa mo ma'am ay papayag. Pero iniisip ko kanina dahil pastor yun, Opo. baka hindi.
Malamang hindi papayag. Kailangan kasi ma'am merong consent niya Diba? na hindi niya Baka masapok ko yung yun, ma'am. sa Ma'am, baka masapok ko yun. ano po, Baka masapok ko yun. yun kung ano ma'am, kung if you would want to consider Muslim divorce, we can schedule a continuation of our call together with our Sharia lawyer. Yun po naman, wala po kayong babayaran na consultation fee doon. But that is to know from the Sharia lawyer, kasi hindi po ako Muslim, siya Muslim. Kung pwede yung situation ninyo na mag-undergo ng Muslim divorce as ano po, one of the remedies na mapawalang visa yung kasal mo dito sa Pilipinas. No, ma'am. But based on Invalid pa din. Kasi po, Christian po ako kasal. Mabubutasan hindi, po ibig tayo. mo nga Mabubutasan sabihin po is tayo ng batas. convert ka, Ngayon pa lang po yun. hindi po ba? Ngayon pa lang po yun. Pero hindi po Opo. nung time ng marriage namin. Christian po ako nung time ng marriage. Kumbaga, yung pong sealed contract natin is Christian lang siya. So, yun po yung pagbabasihan natin. Wala po yung pagiging Muslim ko doon. Opo. Yes, ma'am. Pero yung what I'm, yung in-explain ko, ma'am, is under ng law ng Muslim, hindi po dun sa not in the religion aspect. Whether you were, you were married under Christian, under Christian rights, Catholic rights, or civil. Yun po, yun sa iba ma'am naming clients, kaka-convert lang nila, tapos saka sila nag-apply for divorce ng Muslim. Pero yun po ay hindi din agad na yung approve kasi meron nga pong condition if your husband would be, may sinaserve din po kasi na summons, tapos that he is not going to contest the jurisdiction of the Muslim court because you were married under Christian rights and not under Muslim rights. Yun ma'am yung doon. Yun yung hindi po ako makakasagot. Yung Muslim lawyer. Kasi meron po kaming ibang kliyente na tinitingnan po muna kasi niya is yung background nyo as Muslim. How devoted are you or serious are you in embracing the Muslim religion? And since you are Muslim now, that you can actually avail of what is provided under the laws. Yun po yung explanation niya sa amin. Ang condition lang na kung hindi Muslim yung husband mo, at especially pastor siya, that if he will give his consent to be under the jurisdiction of the Muslim court as regards the divorce. Yun lang po ma'am. Ganun po yun. Pero that would be, kung kayo ma'am ipapayag, I will also communicate this with Attorney Nestor Hernandez for further discussion na mas masasagot niya ma'am pagdating dun sa aspect ng Muslim divorce. Kung inyo pong gusto, wala naman pong separate na fee na babayaran. It will just be another call kung kailan po kayo available, subject to the availability of Attorney Nestor, I can create another GC with him para po dun sa discussion na yun. Inform nyo lang ma'am ako that's something that we can consider just for purposes of discussion and considering our options. Pero hindi po namin in-impose. Kung hindi naman doon ma'am sa Muslim divorce, annulment of marriage po or declaration of nullity of marriage po ang ating pwedeng gawin for purposes of nullifying legally your relationship or your marriage ninyo as husband and wife. Matanong ko lang, nung nagpakasal kayo ay ang 18? Opo, 18. You were 18? Opo. Okay, kaya lang. May parents consent ma'am din, pareho? Both sa side niya at sa side niya? Ayaw nga po ng mami niya, di ba? Napilitan. Pero ma'am? Napilitan lang. Opo. Yung formality ng parents consent ibinigay ng nanay niya? Hindi po. I think, opo, kasi po. Di ba yun? Pero sila yung nag-ayos ng kasal. Sila nag-ayos? Opo, dahil nga po Sige, parang na-force ng school. Kasi, okay.
Pag ma'am gano'n, tingin ko, kinumply nila lahat ng requirements para maging Maliban. considered na valid po yung marriage. Ang pwede po natin magamit na ground ay yung pong psychological incapacity. Which is actually, ma'am, sa description mo, it's very, very apparent. Yung kung paano siya, yun po kasi tinitingnan namin yung existing psychological incapacity na nakita nyo na pag-uugali ng iyong asawa nung kayo ay kinasal na. What we need to prove is it is already existing at the time that you get married, which is coming from you and from the yung sinabi po ng inyong mother-in-law na hindi nila talaga pinalaki ang kanilang mga anak na nila tinuruan magtrabaho kahit yung trabaho sa bahay at pinalaki nila ng spoiled. So, pagdating po sa buhay may asawa, wala din siya kapasidad na magampanan ng essential marital obligations niya sa inyong marriage. Like, yung living together as husband and wife, nandun kayo sa church, siya uuwi siya sa nanay niya. Tapos yun pong kanyang habits of, di naman masama ang maglaro ng Dota, kung pastime mo yan, pero yung maglalaro ka ng Dota o maghapon at talagang wala kang interest na magtrabaho at gampanan ng obligasyon mo sa iyong asawa, that's a different matter. There's something wrong with you. So, yun actually, ma'am, is a manifestation of his psychological incapacity. Clarify ko lang po, it's not a medical or a mental condition. Hindi po siya sakit sa pag-iisip. It's a concept provided under the law. Pero ang ibig ma'am nung sabihin is tumutukoy yun doon sa personality structure ng mag-asawa, ng babae at ng lalaki. At yung kanya-kanyang personality, doon din po nanggagaling yung dahilan kung bakit nagagawa or hindi nagagawa ang obligasyon bilang mag-asawa sa isa't isa. When we say the essential marital obligations, yan po yung, pasensya naman, at meron pa kung dito. Yun po yung pagsasama sa isang bubong, pagbibigay po ng mutual love, mutual respect, mutual understanding, mutual support, which is never present sa part mo ng husband. Kung meron nang naibibigay, sobrang konti. Kung meron na pong naibibigay na may naibibigay sa anak, that's a different matter. Being a parent is different from being a spouse. And based ma'am sa inyo pong nabanggit sa akin, it was a one-sided relationship. I think for your side, you have an understanding of how it is to be a wife. Kasi siguro po, di ba, nag-Bible kayo, nag-biblical studies po kayo, kung ano yung sinasabi sa Bible na dapat obligasyon ng babae sa kanyang asawa, sinunod niyo po. Kung saan siya nandoon, kung anong kanyang kailangan, yung suporta, yung respeto nandoon. Pero yun ma'am, asawa mo naman sa kabaligtaran, hindi. He was not able to lead. And he was not able to provide and even respect you bilang asawa po niya. To the point na, yun po, meron na rin siyang relationship. Ma'am, yung pagkakaroon niya kasi hindi naman po yun yung reason ng inyong hiwalayan noon, but despite that, you were made to be married to each other. So, legal pa rin yung relationship niya doon sa kanyang kasama ngayon. You can actually file different cases, ma'am. Nasasama sila sa iisang bubong bilang mag-asawa. That's concubinage. Hiwalay sila at pwede mong kasuhan doon silang dalawa. And then, pwede ka mo mag-file pa ng separate na kaso for VAUSI, violence against women and children on the ground of psychological violence. Tapos, yung pag-end ng marriage, ma'am, yung declaration of nullity of marriage. Yung pong naunang dalawa, VAUSI and concubinage, ay criminal case. Yun lang po ang kailangan, yung inyong residence status, should you want to decide. Ma'am, yun po, iiwanan ko kayo ng something to think about. Mhm. Let me know if you would want to have a further discussion with our Muslim lawyer to explore other options for you. How is it different? Bakit ko po dinidiscuss sa inyo? Kasi po converted kayo po ay Muslim ngayon.
the laws of Muslims here in the Philippines would also be applicable sa inyo. Yung rights po ninyo bilang Muslim ay dapat ma-enjoy nyo kung ano pinaprovide ng batas. So pupunta pa po tayo ng Tama Cotabato po. sa Sharia Court. Pwede mo. Ganun po. Okay. Cotabato, ng tatlo po yata yun, Lanao or Sultan Kudarat. Layo po. Yun No? po. Pero may nag-aayos din naman po siguro doon. Yun ma'am, at least consider mo lang. Kasi po, for annulment cases namin, bigyan ko na naman kayo ng comparison. For nullity of marriages under psychological incapacity, I highly recommend for a psychological evaluation to be conducted. Yun naman po kahit kayo po ay nasa Dubai, pwede siya kasi ay online po nilang ginagawa kahit nasa Pilipinas po yung psychologist. As regards the professional fee, ay ano po ito, sila na po magsasabi kasi separate po ang kanilang services doon sa legal fees po namin. And then, pagdating naman po doon sa ating legal fees, meron po kaming terms of payment na binibigay. Ang aming pong acceptance fee, ma'am, our down payment for the acceptance ay 150,000 to be paid upon the signing of our contract. Yung second payment po ay 75,000, that is to be paid before the first hearing. And the final payment is 30,000 kapag submitted na po yung case for decision. Ito po ay nagkakalayo ang pagbabayan, may pagitan po ng 6 to 8 months. Mhm. And then, since ma'am, ang inyo pong residence dito sa Pilipinas ay sa Subic, so the case will be filed in Subic. Meron po tayong separate na appearance fee to be paid to our lawyer for every hearing. Usually, ma'am, isang beses po sa isang buwan, yung nagiging schedule po natin sa hearing. There is a separate appearance fee. It starts at 7,000, but it is subject to adjustment po to cover for the transportation expense ng ating pong abogado. For our office, ma'am, yun lang po yung may bayad sa office namin, acceptance and appearance fee. As regards to gaano matagal ang proseso, natagal po ng 2 hanggang 3 taon. So, bali ma'am, yun po yung point of comparison if we are going to weigh what will be the advantage and disadvantage doon po sa dalawang aking binanggit. If kayo ay eligible for a Muslim divorce, the period for the process is less than a year. Around 6 months po yata tapos na. Doon naman ma'am kasi sa gastos ay almost the same. Kasi po, doon sa annulment ma'am, malaki yung acceptance fee, mas mababa si appearance. Mhm. Kasi nandito lang ang tayo sa Luzon. Doon po naman sa Muslim divorce, pag divorce cases po, ang aming acceptance ay 120, which is halos kalahati. However, yun, dahil malayo po at sa Mindanao po ang Sharia Court, medyo malaki ma'am ang gastos ng appearance and expenses of our lawyer going to Mindanao for the filing of the petition and for the attendance po sa hearing, which is ranging ma'am kasi tayo, the appearance is around 30,000. Hindi pa po kasama doon yung transportation and accommodation expense ng lawyer. Because it is not a one-time trip, papunta ng umaga, attend ng hearing, babalik agad. So, I think 2 to 3 days po yung lawyer doon sa Mindanao. And hindi lang ako sure kung pwede po yung hearing na rin na sunod-sunod. But we do have clients na nakaset na po yung hearing nila itong June.
Muslim divorce, ma'am, ang pinili ng kliyente kasi yung pong wife niya ay is Muslim. Tapos yung lalaki po na client namin, nag-convert naman to Muslim. So, yun ma'am yung options available sa inyo. Something that you can ponder on and weigh mo ma'am kung alin po yung, ang nagkakatalo po lang talaga ay yung although sa expense, wala ma'am psychologist doon sa Muslim. Divorce. Doon naman sa civil ay meron. Pero yung ma'am sa gaano kabilis, gaano katagal, 6 months to a year versus 2 to 3 years. Doon ma'am sa Muslim divorce, I think what will be the challenge there is yung summons sa iyong asawa who happens to be a pastor. Yun naman po sa nullity is I cannot give a guarantee. Although wala naman po talaga kaming guarantee na maibigay sa lahat ng court processes. But doon sa Muslim, according to Attorney Nestor, wala pa naman po siyang na-deny. Sa atin pong civil court nullity, wala kaming guarantee maibibigay as regards the sure way. But what I can assure you is the kind of work that our office does to ensure na meron po tayong strong na kaso, strong na ebidensya na ihahayin sa korte. Yun po yun sa amin. Now, for all of our clients, meron po kami bonus services na binibigay. Once na-client na po namin kayo, all consultation fees ay wala na po. It will be free of charge. And that will also include other matters. So, pwede po kayong mag-consult tungkol sa ibang bagay. Halimbawa, mga properties or investments in the Philippines. Pwede po. And then, yung mga papel na kailangan natin gawin para sa kaso, for the civil case, wala na po tayong separate na payment po para dyan. And if there's a need for us or for our office to send a lawyer in Subic for the preparation of yung mga interviews natin, kami na po ang papapunta ng abogado. So that will be part of the bonus service. Yun po yung aming ginagawa. Now, I will leave it up to you po. And then, balikan mo ma'am ako if you would want to have also another conversation, this time with the Muslim lawyer. Para mas maliwanag po sa inyo. Pwede ba? Hindi ko kasi masasabi kung eligible ba kayo doon at saka kung gusto nyo pong i-date. Pero kung if the Muslim lawyer will be able to discuss the step-by-step process and if you are eligible for that, something that you can consider po. Okay po yun. Gusto niyo ma'am? Sige po, try natin. Sige. Ma'am, gagawa ako ng isa pang GC. And then I will add Attorney Nestor doon, then we can agree kung ano po ang available time. Kahit ma'am hindi ako kasama kasi nire-report naman po yun. Mag-agree po muna tayo dun sa common time when we will have the meeting. Opo. Para mag-discuss po yun. Sige. Ano po? And then kung ano po ang inyong magiging decision later, I can prepare a formal proposal, whichever service that you would want. But this meeting of ours is being recorded, so meron po kayong reference dun sa ating mga napag-usapan. May summary din ma'am yun, pati ng mga nabanggit ko po. Opo. Ano po? So, ganun ma'am, I'll have you on a follow-up call. Mag-ano lang po tayo kung ano yung schedule din ni attorney. Kasi hindi siya baka nasa labas, so magkakaroon tayo ng common time to agree on para po sa susunod natin meeting. Okay po, sige po. So, kahit mag-deal po muna tayo ngayon, tapos kung for continuation lang ang ating conversation. Pero before that, ma'am, may iba pa kayong questions na pwede ko masagot regarding dun sa civil proceeding or sa civil aspect? Wala na po. Doon muna po tayo kay Sir Nestor. Sige. Okay po, sige pa. Thank you so much po, Ma'am Rebecca. I'll see you po again on our next meeting. Thank you po. Bye-bye po.